Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay July 28 at mamaya po ay sona na po ng Pangulo. Ano kaya ang nilalaman ng sonang ito? Pero maiba tayo mga kababayan. Itong mga nagmamagaling na mga senador, mga congressman na tila nabalot ng kayabangan. Bakit po mga kababayan? Dahil po gusto nilang ituloy ang impeachment at tila meron po silang political agendas. Bakit po? Dahil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, tila akala po nila mga kababayan, mas magaling sila sa Korte Suprema. Dahil ang desisyon ng Korte Suprema na impeachment laban kay Sara Duterte ay nabasura. Pero ang mga abogado na hindi naman nag-aral ng pagkaabogasya, aba mga kababayan, may mga banat, mag-aantay pa daw ng mga payo ng kanilang mga abogado kasi meron daw silang mga legal luminary. Mga kababayan, sino ang mga ito? Aba ngayon, meron pang nagsisigaw na nagrally mga kababayan, isang congressman na tila mas magaling pa sa mga hukom ng Korte Suprema. Aba, tila gusto niyang ipatulpo ito. Gusto niyang ipasunto. Ang gagaling. Makikita nyo mga kababayan, ang mga ito, talagang merong lihim na gustong linlangin ang bayan. Ngayon, susuplakin po kayo ng magaling na abogado. Ang ginawa ng Korte Suprema, talagang nasa katwiran. Sinabi na rin yan ni Senator Marcoleta na kailangang igalang ang kataas-taasang hukuman. Kayo anong ginagawa nyo? Aba, tila gusto nyong magpasikat. Tila gusto nyong bulahin ang mga Pilipino na sinasabi nyo na pwedeng hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Aba, ang gagaling nyo. Eto mga kababayan, no? Makikita nyo pong sinabi ng isang senador, manggigigil po kayo O anong sabi niya mga kababayan? Ito po, pakinggan nyo po ha. Ito ang sabi niya. Being a member of the impeachment court, sobrang yabang. I would rather hear what the HOR or HOR has to say. Yung ano daw, yung Kamara de Representante. I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Abang galing nito mga kababayan. Saan graduate yung legal luminary mo, iskol bukol palakol? Itbulaga di bulakbol? O ngayon, susuplaking ka ni Attorney Neil Abayon na itong pagsaway nyo sa Korte Suprema, pwede kayong makontempt order o patawan ng parusa ng hukumang ito. Anong sinabi ni Attorney Neil Abayon? Yung mga nag-aaral na first year college ng batas dito sa konstitusyon, ito po ang kanilang pinag-aralan. Makinig po kayo ha. Lalong-lalo ka na, Senador Soto, kasi mukhang yung mga legal luminary mo nag-aral dun sa Itbulagabol, de Bulakbol, na galing sa Universidad ng Iskol Palakol. O, pakinggan nyo po mga kababayan, lalong-lalo na itong si Bam Aquino, sila De Lima, sila Carpio, sila, sino pa? Risa Ontiveros, Villanueva. Makinig po kayo.
ito po, discretion po, hindi po ako galit sa inyo. Ito po ay pinag-aaralan lang po natin at nagbibigay po tayo ng tamang kaalaman sa pamamagitan ng ating mga magagaling na abogado na nasa tamang katwiran. Pakinggan po natin mga kababayan para maunawaan ng mga ito na mali ang kanilang ginagawa. Na tama din ang sinasabi ni Senador Marcoleta, igalang ang Korte Suprema na ang naging desisyon ay tama. Ito na po mga kababayan. Ano ang sinabi ni Attorney Neil Abayon na talagang magaling na abogado? Majolbak itong mga nagmamagaling na ito. Amin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na mag-check at babalansehin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution. Di ba? That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government, period. 'Di ba? Wala namang nagsabi diyan na exempted yung mga impeachment proceedings eh. So, yung point ko lang po talaga dito, wag po sana natin i-confuse yung Filipino people, yung taong bayan, just to push for our political agenda kasi sasabihin ninyo ngayon na judicial overreach or bakit daw ganyan unfair. Hindi po yan unfair because nasa constitution po yan natin. Yan yung trabaho talaga ng Supreme Court. Okay? O mga kababayan nakita nyo po, yung mga ibang abogado kasi talagang gusto nilang palabasin na mas matalino sila sa Korte Suprema. 'Di ba sinasabi nila na political overreach, pero hindi nila alam na sa ligang batas ang ginawang desisyon ng Korte Suprema. Makinig pa tayo mga kababayan para magkaroon tayo ng konting kaalaman dito para hindi po tayo malihis at mabola ng mga politikong trapo. Okay, so anyway, ngayon punta na po tayo sa Maritesan portion para magsabi po ako ng mga personal opinions ko regarding this po sa mga statements na ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. With Monday.com's intuitive work management plan. O yan mga kababayan, magandang usapin ito. Maraming maboboljack dito mga kababayan. Magandang ipakita ito at malaman ng mga kababayan natin na talagang itong mga trapong ito nagmamagaling mga kababayan. Kita nyo naman, kukuha pa ng legal luminary. Grabe. Iisipin mo saang graduate ito. Ba't ayaw nyong magpasakop sa Korte Suprema? Ang gagaling nyo Mas magaling pa kayo sa mga nag-aral sa mga hukom. Ngayon, masusuplak kayo ng totoong abogado, hindi mga nag-aral sa mga school bukol. I was just told by a legal luminary that in this situation we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam nyo, anyway, ngayon punta na po tayo sa Maritesan portion para magsabi po ako ng mga personal opinions ko regarding this po sa mga statements na ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. So ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam nyo, masasabi ko lang po dito, unang-una, sino ba tong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Sotto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabing criminal act yan, kasi kung tingnan po ninyo sa Civil Code natin, Article 8. So anyway, ito po, Republic Act 386, an act to ordain and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga decision ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. So ngayon, itong legal luminary, ini-advise si Senator Tito Sotto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Sotto dito to violate a law of the land, di ba? Oh.
Makinig po kayo, Senador Soto. Pati itong si Percy na representative. Gusto niyang panagutin ang mga hukom sa Korte Suprema. Aba, ang gagaling nyo ha. O tignan nyo po. Anong masasabi nyo dito? Eh di suplak kayo ngayon. O sabi ni Senator Soto, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Pag-aaralon ko muna bago ako mag-comment. Aba, saan galing ang mga legal luminary nyo? Iskol palakol? Iskol debukol? Na mayroong mga grado na 75 to 79 na palakol? Sabi naman ni Senator Villanueva, na akala mo mas magaling sa mga hukom ng Korte Suprema, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. Will proceed. Aba, ang gagaling naman, Senador Joel Villanueva. Sana mapanood mo ito ng mahihimasmasang kayo. Diba? Hindi mo ba alam itong isang batas sa konstitusyon na nagsasabi na pag hindi nyo sinunod itong desisyon ng Korte Suprema ay maaari kayong mapatawan ng isang parusa. Ano ba ito, mga kababayan? O, makinig po kayo, mga senador, mga ginoo. O, babasahin lang natin. Dahil si Attorney Neil Abayon, talagang magaling ito na abogado, nakakaintindi, na ipinaglalaban ng katwiran. Parang Senador Marcoleta, na mayroong tagapantay ng batas na talagang sumusuporta sa Korte Suprema. Ano ba ang sinasabi ng mga kababayan? Ng Article 8. Diba? Ito po ang sinasabi ng Article 8. Recognizes that court decisions, especially those of the Supreme Court, are sources of law in the Philippines. These decisions, when they interpret or apply existing laws or the Constitution, become a part of the legal framework. This means that future cases may be decided based on the principles established. Tignan nyo po, mga kababayan. Previous court decisions o Republic Act 386, also known as the Civil Code of the Philippines, includes Article 8, which states that judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form a part of the legal system of the Philippines. This means that court rulings, particularly those of the Supreme Court, establish jurisprudence and are binding on other courts. Tignan nyo po, mga kababayan, pahiyang-pahiya kayo. Itong naging desisyon ng Korte Suprema, matibay ito. Tignan nyo, mga kababayan, di ba ang gagaling nyo? Gusto nyo pang lokohin at bulahin ang mga Pilipino? O sabi naman ni Bam Aquino, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial from Senador or Senator Bam Aquino. Ang gagaling, palakpakan. O ngayon, anong sinasabi ni Attorney at Abayon? Ito po. Because that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan kung ano ba yung Criminal Act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So dun pa lang medyo, medyo na na po ba? Medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titingnan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic fundamental principles in our Constitution, in our Civil Code, and like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. Again, these are fundamental principles lang na pinapa-complicate po nitong mga politico with clear political agenda. Okay?
And yung isa pa pong masasabi ko dito, if you are a sitting senator tapos nakikinig ka sa mga legal luminaries na ganito, parang ano po, 'di ba? It goes against the very essence of a republican government, 'di ba? Kasi the senator is elected into office because yan po yung inelect or pinili ng taong bayan. So kung mag-action ka, gagawa ka ng mga actions, decisions based puro sa mga advice ng itong mga legal luminary, it means di parang itong mga opinion pala ng legal luminary na to yung lalabas sa Senate, hindi from the actual person, hindi from the actual elected person na pinili ng taong bayan. So, yan lang po, another food for thought lang po for you, my fellow taong bayan. Kaya nakikita natin, it is very important na mag-elect tayo ng mga public officers yung may sariling paninindigan, may sariling katalinuhan, na hindi puro consult lang. Kasi pag ganun, it really defeats the essence of the Republican style of government po natin. Kasi again, kung puro lang from your consultants, from your advisors, lahat ng decision mo, di sana sila na lang po yung inelect ng taong bayan, pero hindi naman sila yung pinili. Ikaw yung pinili because the people want you to decide based on your expert knowledge or wisdom. Yan po yung essence ng pagiging elected public official. Hindi napakinggan nyo po, Senator Soto. Dapat ang inelect na lang yung mga legal luminary mo na sinasabi mo na pwedeng i-disregard ang desisyon ng Korte Suprema. Makikinig ka muna sa mga abogado mo, sa mga legal staff mo. So, ibig sabihin, mas maganda na lang na yung mga abogado mo ang nasa pwesto mo na hindi ikaw. Mas pinapakinggan mo ang mga opinion nila na mas mahigit na pinapanigan mo kaysa sa Korte Suprema na sila ang nag-aral ng batas at sila po ang marunong mag-interpret at magpaliwanag at hindi po nila kinakatigan kung sino man ang mga taong ito. Na sinasabi nyo kasi parang, what the hell? Totoo ba ito? Na sinasabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang BP impeachment? Ang nyari, mas magaling ang mga abogado ko, mga legal luminary sa nag-aral. Iskol Palacol, Iskol Dibukol, na merong gradong 79 to 75, 74. Makinig po kayo sa mga abogado, mga senador. Hindi naman kayo mga abogado pero makaasta kayo. Parang mas magagaling pa ang mga legal luminary nyo kaysa sa Korte Suprema. O mga chismis, mga opinion. Ibig sabihin ang pakikinggan ng taong bayan, mga opinion na lang kaysa sa Korte Suprema na higit na mas mataas sa kahit sino. Sabi nga po ng mga matatalino na mga abogado, the Supreme Court is the final arbiter. Sila po yung nagde-decide sa mga at nagbabalanse sa mga constitutional issues. Sino ang pakikinggan natin? Kayo na naggagaling-galingan? Kayo na puro opinyon ng ibang tao? Na hindi galing sa mga sariling knowledge nyo? Nakikinig kayo sa mga bulong-bulong? Nang may mga sariling interest din? Ituloy yan. Ituloy natin yan kasi nga yung plano natin hindi matutuloy. Wait lang. Huwag niyong sundin ang Korte Suprema. Pakinggan mo ang legal luminary mo. Ako ito. Sige nga. Hindi nyo alam, di nyo nabasa itong Republic Act na ito? 386, Article 8? Na ang kahit anong desisyon ng Korte Suprema, yan ang susundin at talagang mapaparusahan kayo pag ayaw nyong sumunod. Wala na. Makikinig na lang tayo sa mga bulong-bulungan. Sige nga po mga kababayan, ituloy pa natin para masuplak ang mga ito. Nakabase lang from mga consultant or advisors mo palagi, okay? Magtipid para tumagal. Napakinggan nyo siguro mga kababayan, Ito mga senador na ito, galing lang sa mga advices,
galing sa mga opinion ng iba. Sana wag na kayong umupo diyan. Kung pinakikinggan nyo ang mga bulong-bulungan na mga legal luminary nyo. Yan kasi di naman kayo abogado. Naggagaling-galingan pa kayo. Nakakahiya kayo. O yung mga congressman din gustong ipatulfo ang mga hukom, mga kababayan. Ay ang kukulit. Talagang nagmamagaling sila. O sabi dito mga kababayan, Representative Percy gustong panagutin ang mga hukom sa Korte Suprema. Aba, sino ka? Na nagsisisigaw ka lang sa kalsada. Ituloy ang impeachment. Nanalo ka ng congressman. Ngayon, naggagaling-galingan ka. Sino? Sinong nagkamali? Korte Suprema? Mas magaling kayo? Diyos ko Lord. O sabi nyo mga kababayan, Rep Percy gustong panagutin ang mga justice ng Korte Suprema. Aba, ang galing naman nito. Who are you? Who are you to do that? Ipatulfo mo kay Erwin Tulfo, Rafi Tulfo? Gawin mo. O, tignan nyo mga kababayan. Mas magaling pa siya sa hukom. Isinusulong ngayon ni Representative Percy Sendanya na mapanagot ang mga justices ng Supreme Court dahil sa ginawa nilang desisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang gagaling. Ayon kay Sendanyas ay dapat maging independent ang Supreme Court at hindi magamit ng mga Duterte. Isipin nyo, pinaratangan pa na nagamit daw ng mga Duterte dahil daw sa kanilang impluwensya. Grabing mga utak ng mga ito. Pambobola sa taong bayan. Gusto nilang lokohin ang mga tao sa sarili nilang interes, mga kababayan. Our justices chose to serve the interest of the ang sabi, mga kababayan? Our justice chose to serve the interest of the Dutertes and shield the BP from accountability. Filipinos deserve an independent Supreme Court and should hold the court accountable if it fails short of that or falls of that. May kalalagyan ng pagtataksil sa taong bayan. Aba, ang galing naman ng taong ito. Pinaratangan mo pa na ang Korte Suprema ay nagamit ng mga Duterte. Ang galing mo naman. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong mga mambabatas na pinaratangan pa ang mga nasa hukom. Gusto daw niyang parusahan. Ang galing mo naman. O ngayon, ikaw ang mapaparusahan. Tignan natin ang sasabihin ng Korte Suprema dito. Pwede kayong makulong o maparusahan dito sa inyong paglabag dito. Next dito yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator ng pagiging elected public official, hindi nakabase lang from mga consultant or advisors mo palagi. Okay? And then, yung next dito yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So, hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator Joel dito, dun sa isang article po na nabasa ko, is because daw may temporary restraining order before sa impeachment ni Corona, ni former Chief Justice Corona, tapos pinagbotohan lang naman daw ng Senate yung TRO na hindi nila sundin. So, ang masasabi ko lang po dyan, we will again go back to fundamental principles of law. Okay? At TRO po is a provisional remedy. When you say it is a provisional remedy, ano lang po yan, may provisional effect. Pag provisional po, it does not fully resolve the issue in a pending case. So, Senator Joel Villanueva, makinig ka dito para meron kayong kaalaman, munting kaalaman. Hindi naman kayo abogado, nag-aabogado kayo. Hindi naman kayo nag-aral na abogasya, nag-aabogasya kayo. Makinig po kayong tatlo. Bamakino, Villanueva at Soto. Graduate yata kayo sa school bukol de palakol .
Siyempre, pag temporary pa lang yon, provisional pa lang, pwede nyo talaga i-disregard yon kasi wala pa namang full conclusion as to the issue being presented dun sa pending case sa Supreme Court. Ang difference po dito, there is already a clear resolution of the issue, di ba? There is a Supreme Court decision already that is immediately executory. Okay? So kung immediately executory po yun, that already forms part of the law of the land. Batas na po yan. You cannot just simply vote on a matter which forms part of law of the land. Hindi po yan ganyan. Okay? The only way para ma-remedy yan nila kung gusto man nila i-remedy, did they enact a law that goes against that Supreme Court decision. Pero the Senate Impeachment Trial Court, hindi po yan yung regular legislative body ng Senate na pwede gumawa ng batas. Okay? So yan lang po yung masasabi ko. We should not be, kaya nga lagi ko pong sinasabi dito sa channel ko, wag tayo talaga laging maghalo-halo ng mga bagay-bagay because yung assumption ninyo as a layman, it does not really work that way in the legal system. May mga paliko-liko pa po yan. Kaya nga nag-aral kami ng halos 4 years, diba? At may bar exam pa kami. Kasi yun nga po, like in this scenario po, napapaghalo-halo na yung provisional remedy TRO from a court decision, hindi po yan ganyan. Magkaiba po yung scope at power ng dalawang yan. Okay? Oh, makinig kayo ha. Makinig kayong tatlo. Oh, si Attorney Neil Abayon ang nagsabi, nag-aral sila ng 4 na taon sa batas. Kayo, puro assumption kayo. Puro opinion. Puro opinion ng iba. Puro legal luminary. 'Di ba? Hindi nyo sariling isip. Isip ng iba. O ano masasabi nyo ngayon? Naggagaling-galingan kayo. Ayaw nyong sundin ang Korte Suprema. Gusto nyong ituloy itong impeachment ni Sara Duterte. Ngayon, ewan ko lang kung gusto nyo pang ituloy ito pagka nalaman nyo ang batas na ito. Celebrate every birthday with the best. Di ba mga kababayan? Masusuplak talaga kayo ng katotohanan eh. Buti na lang may mga nag-e-explain sa atin eh. Nalalaman natin ang katotohanan na hindi lamang kuro-kuro at puro assumption mga kababayan. Kaya tama lang na nagkakaroon tayo ng sapat na kaalaman sa mga magagaling na abogado. Gaya ni Senador Marcoleta at ni Attorney Neil Abayon na talagang nagsasabi ng totoo na sumusuporta sa kataas-taasang hukuman. Di ba mga kababayan? Dito nyo makikita ang mga tunay na abogado. Hindi hindi naggagaling-galingan. Puro assumption, mga kababayan. O ngayon, makinig pa tayo. Iba yung aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. Kaiba po yung scope at power ng dalawang yan. Okay? So ito si Senator Bam naman, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. So wala naman siyang in-explain dito but more or less same lang po yung explanation or masasabi ko dito. So at the end of the day, kung makikita po ninyo meron ng Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional yung impeachment, yung initiation of the impeachment complaint. Yet these senators are speaking against that decision, against that Supreme Court decision. Doon pa lang po, sobrang kita nyo na yung nila, no? Yung pagiging unbiased judges nila kasi may klarong decision na, may batas na po, law of the land na yung decision, and yet they keep making these statements. Diba? Yan, no? Nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Suprema. So klarong-klaro talagang unbiased to sila ng mga senator judges. Si Senator Bato sabi niya, the Holy Spirit defeated the forces of evil. Ito si Senator Kiko Pangilinan, he is a lawyer po. So, ang masasabi ko lang po dito, talagang isinantabi ang presumption of regularity because by the very definition of that principle, it is simply a presumption, di ba? A presumption can be overturned if there is clear evidence to the contrary. Yan po yung essence ng presumptions lang. Hindi po yan siya absolute. Okay? So, anyway, yan lang po yung masasabi ko tungkol dito sa statement ni Senator Kiko Pangilinan. O mga kababayan nakakita nyo po yung grabe sabi ni Risa Hontiveros, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sinuplak ni Bato, the Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Sabi naman ni Kiko, mukhang isinantabi ng Korte Suprema ang legal principle of the presumption of regulatory of the acts of co-equal.
tignan mo abogado ito, pero talagang merong tinatago na binaluktot ang batas. Korte Suprema na yan eh. Babaliwalain mo ang kanilang naging desisyon dito. Diyos ko Lord, mga kababayan. lang. Hindi po yan siya absolute. Okay? So, anyway, yan lang po yung masasabi ko tungkol dito sa statement ni Senator Kiko Pangilinan. And isa pa pong gusto ko i-discuss lang kasi may nagsasabi na sole power to try and judge daw yung Senate Impeachment Trial Court when it comes to matters of impeachment. Alam po ninyo, wala namang question doon, di ba? As to the substantive aspect of an impeachment case, klaro po yung constitution natin. Yung may power po talaga to try and decide on the substance is none other than the Senate Impeachment Trial Court. That is clear. Wala po tayong question or debate dyan. Pero yung decision po kasi ng Supreme Court dito, it is not a question of substance. It is a question of procedure. Tapos tatandaan po natin under our constitution, meron pong specific procedural guidelines doon, di ba? Yung 10 session day requirement, 3 session day requirement na referral sa calendar of business then to the Committee on Justice respectively, and the prohibition against the initiation of an impeachment complaint within a period of 1 year. Those are clear constitutional provisions na pwede talaga desisyonan at pakialaman ng Supreme Court kasi hindi na po yan substantive aspect ng isang impeachment case. So again, wala pong question na the impeachment court has the sole power to try and decide as to the substance, but as to the procedural aspect, since there are express constitutional provisions regarding that, Supreme Court lang po yung magde-decide dyan. And in this case po, yung Supreme Court, yun yung dinesisyonan nila. There was a violation of the 1-year bar rule. Oh, napakinggan nyo po mga kababayan. May violation po ng 1-year bar rule. Kasi kayo 3 beses kayong nagkaso. Yung ikatlo, yung 1 and 2 kinancel nyo. Pero yung ikatlo, tinuloy nyo. Ba't 3 beses kayo nagkaso? Oh, tapos ayaw nyong igalang itong Supreme Court? Ano ba ang Supreme Court, mga kababayan? Hindi yata nila maintindihan ang kahulugan ng Supreme Court. Kung barangay tanod ka at meron kang kapitan, very simple na pagkakaintindi, mas mataas yung kapitan. Ang kapitan ang mas powerful. Kung ikaw ay halimbawa, empleyado ka, tapos meron kang presidente, yun ang sundin mo. Hindi yung reklamo ka pa. Oh, ito ang Supreme Court ng matauhang kayo. Oh, ano ba ito? Ano bang ibig sabihin ng Supreme Court? Ano ba ang trabaho ng Supreme Court? O, sige nga. O, eto pakinggan nyo ng matauhang kayo mga iskul, bukol, debukol, supulpul kayo. Na mga legal luminary nyo, eto, sabihin mo sa legal luminary mo ito. The Supreme Court of the Philippines has the exclusive power to promulgate rules concerning pleading, practice, and procedure in all courts, as were rules regarding the protection of enforcement and protection of constitutional rights and the admission to practice of law. This power expanded, di ba? By the 1987, di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, ang Korte Suprema, the final arbiter, lahat po ng mga constitutional issues, sila po ang may kapangyarihan na magbalanse. Hindi po ako abogado, mga kababayan. Pero, mas pumapanig ako sa mga magagaling na abogadong ito na meron silang binabasa na mga artikel-artikel na hindi lamang puro assumption, puro kuro-kuro na mga opinyon. Na mamaya, hindi ko muna pakikinggan ang Korte Suprema. Makikinig muna ako sa ibibigay ng legal luminary ko na pwedeng i-disregard ang desisyon ng Korte Suprema. Ituloy ang impeachment laban kay Sara. Kahit may desisyon na ang Korte Suprema, ang gagaling nyo. Saan nyo kinuha ang mga ipinaglalaban nyo? O ngayon, sana natauhan kayo
na pwede kayong makasuhan, pwede kayong makontempt order sa ginagawa nyong hindi pagsunod sa utos ng Korte Suprema laban kay Sara Duterte. Itong impeachment na ito ay unconstitutional. Ito ay paglabag sa batas. Di ba mga kababayan? Oh, mga kababayan ko ha, ito ay personal point of view sa mga naging reaction natin. Tayo ay simpleng mamamayan na nakikinig sa mga may kaalaman, mga abogado, de kampanilya na nakakaintindi ng batas. Alam po natin kung sinong nagsasabi ng totoo. Alam natin na ang Korte Suprema ay ginawa lang niya ang kanyang trabaho na pairalin ang tamang pagpapatupad ng batas. Na taliwas sa mga tao na sinasabi nila na ang Korte Suprema daw ay nagkamali. Ang gagaling nyo. Kanino makikinig ang mga Pilipino? Sa inyo na puro presumption? Mga kuro-kuro? Na galing sa mga personal knowledge nyo? Na hindi nyo nga maintindihan ang itong sinasabi na Article 386 or Article 8. Oh, mga kababayan, hindi nyo alam ito, yung mga taong nagmamagaling. Oh, Republic Act 386, hindi nyo maintindihan ito, hindi nyo napag-aralan. Kasi hindi kayo mga abogado Hindi nyo alam ito. Kung walang mga nagpapaliwanag gaya ni Senador Marcoleta at nitong si Attorney Neil Abayon, mabubulaga tayo, mga kababayan. Maiitbulaga tayo na puro luminary, puro kuro-kuro. Pakinggan nyo ulit ito mga kababayan na. Sa mga hindi nakakaalam, makinig kayo mga mambabatas, congressman, senador na walang alam, bumaba na kayo sa pwesto nyo. Hindi nyo alam ito. Republic Act 386, also known as the Civil Code of the Philippines, include Article 8, which states that judicial decision applying or interpreting the laws or the Constitution shall form a part of the legal system of the Philippines. This means that court rulings, particularly those of the Supreme Court, establish jurisprudence and are binding of other courts. Article 8 recognize that court decisions, especially those of the Supreme Court, are sources of the law in the Philippines. Tapos lalabagin nyo, ayaw nyong sundin. These decisions, when they interpret or apply existing laws or the Constitution, become part of the legal framework. Naintindihan nyo ba? Legal framework. Gusto nyo bang magkaroon ng constitutional crisis? Gusto nyong labagin ang utos ng Korte Suprema? Sino kayo para pakinggan ng taong bayan? Ginigigil nyo si The Wonder. Nakakahiya kayo. This means that future cases may be decided based on the principles established in these previous court decisions. Ibig sabihin, ang naging desisyon na ito ng Korte Suprema, pwedeng gawin sa mga susunod na pagkakataon in the future. Magiging batas na po ito. Diba? Ta sasabihin nyo, ginamit ang impluensya ng mga Duterte para maabsuelto, nagkaroon ng kakampi, hindi nyo alam, pinairal lang ang batas. Diyos ko Lord, mga kababayan. Saan kayo maniniwala? Sa mga hindi nag-aral ng batas? Mga nagmamagaling? Gustong bulahin ang taong bayan? Gusto nyo sa mga taong yan? Na nakikinig lang sa mga personal point of view ng mga legal luminary nila? Mga legal staff nila na binabayaran nila? O sa Korte Suprema?
na sila ang nagbabalanse ng mga gulo, ng mga pag-away-away, ng mga pagdedebate, yung tinatawag na debatable, na pag hindi na kaya ng mga mambabatas dito sa Kongreso, sa Senador, na nahihirapan nilang mag-interpret, dyan pumapasok ang Korte Suprema, mga kababayan. Sayang hindi ako naging abogado. 'Di ba? Kung naging abogado ako, lalo kayong masusuplak sa akin. 'Di ba mga kababayan, saan kayo maniniwala? Sa mga abogado sa Korte Suprema o dito sa mga nagmamagaling na gusto pang litisin ang mga hukom? Gusto nilang pagbayarin daw ang hukom. Nagkamali daw sila. Oh, mga kababayan, anong masasabi nyo? Kayo naman ang magsalita. Kayo naman po ang mag-react. Isang like po, isang share, at isang subscribe sa ating YouTube channel. Once again, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay ang bawat Pilipino. Huwag tayong pabola sa mga politiko na trapo, na walang alam sa batas, nakikinig lamang sa mga kuro-kuro, na mga opinyon ng mga bumubulong-bulong sa kanila. Huwag tayong padadala. Kailangan mapagmasid tayo. Makinig tayo sa may alam para hindi tayo maloko ng mga ito. Mabuhay po mga kababayan. Salamat po ng marami.